Alam mo kapag pinag-uusapan natin yung mga krisis sa loob ng isang pamilya, sa opisina o kahit sa komunidad, halos palagi tayong nakafocus sa mga malalaking sakuna, di ba? Oo, yung mga tipong hindi mo pwedeng hindi pansinin. Mismo, isipin mo na lang kapag may malakas na bagyo, tapos biglang bumigay yung pinto mo, tapos pumasok na yung baha sa sala, Wala nang isip-isip dyan. Emergency na talaga yan. kasi magkukumahog ka na eh. Sisigaw ka para humingi ng tulong, kukuha ka ng mga timba, maglalatag ka ng mga tuwalya sa sahig. Kumbaga, malinaw na malinaw kung ano yung problema, tapos malinaw din kung anong dapat mong gawin. At kapag nangyari yan, mabilis na nakakakuha ng atensyon yung sitwasyon mo. Tapos kapag nagawa mong saluhin yung tubig, nailigtas mo yung mga appliances nyo, may pakiramdam ng tagumpay. Yung parang may adrenaline rush, di ba? Exactly. Nakikita kasi ng lahat yung kabayanihan mo. At sa mga organisasyon, ganito rin yung nangyayari. Madalas nating pinapalakpakan yung mga taong magaling pumatay ng malalaking sunog. Totoo yan. Yung mga taong sumasalba sa mga proyektong malapit ng bumagsak. Sila yung laging bida. Kaso, naiisip ko paano naman yung napakaliit na tulong mula sa bubong na ilang buwan nang nandyan. Yung mga tahimik na problema. Oo, yung tipong tuwing umuulan, tahimik lang siyang pumapatak sa isang madilim na sulok ng bahay. Imbes na ayusin mo, nasanay ka na lang na maglagay ng lumang basahan doon. Kasi nga, hindi siya kasing ingay nung baha sa sala. Tama, ang problema kasi sa maliit na tulo na ito, walang nakakapansin. Walang pumapalakpak sa'yo kapag nagdesisyon kang umakyat sa bubong sa gitna ng isang napakainit na hapon para tagpian iyon ng maayos bago pa man dumating yung susunod na bagyo. Walang heroismo doon sa paningin ng iba eh. Kaya para sa'yo na sumasama sa ating malalim na pagtalakay ngayon, ang misyon natin ay basagin ang ganitong nakasanayang pamamaraan. Sa usapang ito, kumuha tayo ng isang stack ng mga research papers, theological case studies, at mga detalyadong tala mula sa iba't ibang eksperto. Ang dami nating pabalikan ngayon. Oo, at ito ay tungkol sa konseptong tinatawag na kusa, misyon at pasaning misyonal, o sa English, initiative, mission, and missional burden. Ang layunin natin dito ay himayin kung ano ba talaga ang naghihiwalay sa isang grupong nabubuhay lang para makasurvive. Kumpara sa isang grupong tunay na nakakapagbabago ng buhay. Mismo. At spoiler alert para sa'yo, hindi ito talento, hindi ito galing sa pagsasalita, at lalong hindi ito dahil sa malaking budget. Ang sikreto talaga ay nasa tamang pag-unawa sa kusa. Kaya kung nararamdaman mong may kulang sa komunidad mo at gusto mong simulan yung pagbabago na hindi ka ma-overwhelm, makinig kang mabuti kasi para sa'yo itong usapan natin. Okay, himayin natin ito. Kasi kapag sinabing kusa, madalas ang naisip ko dyan, yung mga taong may malalakas na personalidad. Yung mga type A, di ba? Yung mga palaging nagtataas ng kamay sa meeting. Oo, yung mga may malalaking posisyon o natural na maingay. Pero kung susuriin natin ng mabuti yung mga source materials natin, hindi ganyan ang sinasabi. Ang tunay na kusa daw, nagsisimula sa isang tahimik na panloob na pagbabago. Panloob na pagbabago. Paano yun? Ito yung malalim na pagkapansin mo sa isang pangangailangan, tapos nagpasya ka na huwag itong palampasin bago pa man may sumigaw ng saklolo. Kaya kalaban talaga ng kusa yung pagiging reactive. Sobrang totoo yan. Ang reactive na kultura, ito yung naghihintay lang tayo na may masira bago tayo kumilos. Naisip ko lang, bakit kaya ang daming leader, kahit na napaka-busy nila araw-araw, kahit punong-puno yung kalendaryo nila, laging pakiramdam nila ubos na ubos yung lakas nila, pero wala namang nagbabago. Magandang punto yan. Kasi sa mga binasa nating pag-aaral, may ginamit na isang napakagandang termino para dyan. Ang tinatawag na weariness of delayed obedience. Weariness of delayed obedience. Pagkapagod dahil sa naantalang pagsunod? Oo, kasi tingnan mo, iba yung pagod ng isang taong nagtatanim maghapon sa ilalim ng araw, di ba? May physical na pagod, pero may fulfillment kasi alam niyang may tutubo. May aanihin siya sa huli. Tama. Pero itong weariness of delayed obedience, ito yung nakakaubos na pagod dahil palagi ka na lang nag-aayos ng mga nasira na.
Grabe yun. Isipin mo yung emosyonal na bigat ng palaging nagpapatahan sa mga taong nasaktan na, o kaya yung palaging nag-aayos ng mga relasyon na matagal nang nawasak. Tapos, nagahabol pa sa mga taong matagal nang lumayo. Mismo, kapag reactive ang kultura mo, hinihintay mong maging imposible nang itanggi yung problema bago ka gumawa ng hakbang. Kaya kapag tinitingnan ko ito sa mas practical na sitwasyon, para talaga itong isang bumbero eh. Ang isang bumbero, nakaupo lang sa estasyon niya, naglilinis ng truck, naghihintay na tumunog yung alarma. Astig naman talagang tingnan kapag dumating siya sa eksena, di ba? Oo, lalo na kapag sakay nung truck na may wangwang, nag-aapura tapos pumapatay ng napakalaking sunog. Pero kahit gaano pa siya kagaling, puro pagpatay lang ng apoy ang ginagawa niya. Hindi trabaho ng bombero ang magtayo ng bahay. Eksakto, kailan siya maglalaga ng pundasyon, kailan siya magpipintura. Kung ang pamumuno natin ay purong firefighting lang, wala tayong binubuo. Pinipigilan lang natin ang tuluyang pag-aabo ng lahat. Kumbaga, survival mode lang palagi. At kung iugnay natin ito sa mas malaking larawan base sa mga biblical na modelo sa teksto natin, makikita natin na ang disenyo ng Diyos ay hindi kailanman isang perpetual emergency response system. Hindi puro patay sunog. Oo, ang misyon ay hindi lang tungkol sa pag-survive. Ang proaktibong pamumuno ay kumikilos bago pa man may gumuho. Inilapit nga sa mga pag-aaral yung halimbawa ni Jose sa Ehipto. Yung 7 taon ng kasaganaan at tagutom. Tama, hindi siya naghintay na magutom ang mga tao o mag-agawan sa pagkain at magkaroon ng riot sa kalsada bago siya gumawa ng solusyon. Nang makita niya yung parating na tagutom, nag-imbak na agad siya ng ani. 20% ng ani habang sagana pa ang lahat. Doon mo maiisip yung hirap ng ginawa niya kasi habang lahat ng tao sa Ehipto ay nagpapakasaya, nagpa-party, walang inaalala, heto si Jose nagtatago ng pagkain sa bodega. Siguradong may mga taong nagreklamo sa kanya noon. Sigurado yan. Baka may nagsabi sa kanya na, ano ba tang kuripot mo? Ang dami-dami nating pagkain ngayon. May friction talaga kapag proaktibo ka. Kaya mas komportable ang karamihan ng maging reactive na lang. Oo nga eh. Kasi kapag reactive ka, hinihintay mong sumabog ang problema. Tapos kapag inayos mo, hero ka. Pero kapag proaktibo ka, nilulutas mo yung problema bago pa makita ng iba. Kaya minsan magmumukha ka pang kontrabida. O killjoy, di ba? Isang napakadalim na obserbasyon yan. Kasi nilulutas mo yung krisis na hindi pa nangyayari, walang nakakaintindi sa ginagawa mo, at dyan tayo papasok sa susunod na malaking hamon natin. Ano yon? Kung sasadyain natin hindi lang mag-focus sa mga nagliliyab na emergency, saan nating ibabaling ang atensyon natin? Paano natin makikita yung mga problemang tahimik lang na lumalala? Yung tulo sa bubong. Oo, tinatawag ito sa psikolohiya at sa mga theological na tala natin bilang normalized dysfunction. Normalized dysfunction, kumbaga naging normal na yung sira. Tama. Ito yung sitwasyon kung saan ang isang matinding kakulangan, isang maling sistema o kawalan ay nagiging normal na lang sa paningin ng lahat dahil nasanay na sila. Ano bang eksaktong hitsura niyan sa totoong buhay? Kasi medyo abstract pa eh. Sa isang komunidad o organisasyon, ito yung bisitang dumating na umupo lang sa likod, hindi man lang nabati o nakamayan ng sinuman, tapos umuwing mag-isa at hindi na kailanman bumalik. Aray, nakakalungkot yun. O kaya ito yung kabataang miyembro na unti-unting nagiging tahimik. Hindi na sumasama sa mga gawain, tapos walang nakapansin sa pagkawala niya hanggang sa tuluyan na siyang lumayo. Isa pa yung nakikita ko madalas, yung nag-iisang magulang sa grupo ninyo, na halatang pagod na sa pagbabalanse ng buhay at trabaho. Pero nakangiti lang, kaya walang nag-aalok ng tulong. Oo, ang masaklap sa normalized dysfunction na ito, nagiging manhid ang buong grupo. Imbes na mabalisa tayo at sabihing, may mali rito, may kulang. Ang nagiging script na lang ng lahat ay, ganyan talaga rito. Ganyan talaga ang mga tao. Pero teka, ilalagay ko yung sarili ko sa sapatos ng tagapakinig natin ngayon. Sige, paano yun? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi naman sa wala akong pakailam, gusto ko namang makatulong at makapansin, pero bugbog na ako sa araw-araw? Totoo naman,
Nakakapagod ang buhay. Kang inaasikaso, hindi ba't natural lang sa utak ng tao na mamiss yung mga tahimik na detalye kasi naka-survival mode din ako? Valid na point yan. Paano ko naman mapapansin yung mga bagay na absent o wala sa paligid ko kung yung mga nasa mismong harap ko halos hindi ko na mamanage? Isang napakatotoo at valid na reaksyon talaga yan. At hindi hinihingi sa atin na magkaroon ng perpektong paningin sa lahat ng bagay. Ngunit ang nakakabighani rito ay ang itinatampok sa ating source material, yung tinatawad na Ministry of Attention, na mismong ipinamuhay ni Jesus. Ministry of Attention. Oo, at isipin mo ang konteksto niya. Si Jesus ay hindi isang taong nakaupo lang sa opisina na walang ginagawa. Palagi siyang pinagkakaguluhan, di ba? Mismo, sinusundan siya ng libong-libong tao na may kanya-kanyang matinding pangangailangan. May mga sakit, mga nagugutom, lunod din siya sa demand ng mga tao. Sobrang busy niya talaga. Ngunit, ang napansin ng mga eskolar ay ang kanyang kakaibang kapasidad na ituon ang atensyon. Habang siksikan at maingay ang lahat, nakita niya si Zaccheo na nakatago sa itaas ng puno. Oo, yung umakyat sa puno para lang makita siya. Tapos sa loob ng templo, habang maingay na inihuhulog ng mga mayayaman ang malalaking halaga nila, nakita niya ang isang byuda na tahimik na naghulog ng 2 maliit na barya. Kaya hindi pala ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming libreng oras o pagiging walang ginagawa. Ang Ministry of Attention ay isang sadyang desisyon kung paano ka titingin sa paligid. Hindi lang siya tumingin sa malaking bulto ng tao, tiningnan niya yung mga individual. Napakagaling. Ang pagpansin sa mga taong madalas hindi nakikita ng lipunan ang pinakaunang hakbang ng tunay na pag-ibig. Kung hindi mo kayang makita ang tahimik na sakit ng iba, hindi mo malalaman kung paano sila tunay na paglilingkuran. Kumbaga, ang atensyon pala ay hindi isang aksidente, isa siyang disiplina. Tama. Ngayon, kapag napansin na natin yung problemang iyon, anong susunod? Kasi hindi naman pwedeng puro pansin lang. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat kasi dito pumapasok yung pagkakaiba ng simpatya at ng tinatawag sa teksto natin na pasanin o missional burden. Paano mo ipapaliwanag yan? Kung iisipin natin sa simpleng paraan, ang simpatya ay yung nagmamaneho ka, tapos may nakita kang naaksidente sa kanto, napatingin ka, nakaramdam ka ng awa, nasabi mo sa sarili mo na, hala, kawawa naman, sana may tumulong. Tapos nagpatuloy ka na sa pagmamaneho. Oo, naawa ka, pero walang nagbago sa direksyon ng buhay mo. Ang pasanin sa kabilang banda ay yung pagkatapos mong makita yung aksidenteng iyon, hindi ka na makatulog sa gabi. Binababag ka na nung nangyari. Mismo. Kaya kinabukasan, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Kumausap ka sa barangay, nangalap ka ng pondo para magpalagay ng streetlights at signages doon sa kantong iyon para wala nang maaksidente pa. Napakalinaw ng ilustrasyong iyan dahil ipinapakita nito ang mekanismo kung paano gumagana yung pasanin. Di ba? Ayon sa ating sinusuri, ang simpatya ay isang emosyon na madalas nagtatapos sa sarili nito. Nag-react ka lang sa nakita mo. Pero ang pasanin o burden ay inilalarawan bilang isang bigat na hindi galing sa sarili nating kabaitan. Saan galing? Ito ay isang bigat na ipinapasa mismo ng Diyos sa ating mga puso. Ipinakita sa mga pag-aaral yung halimbawa ni Nehemias sa Lumang Tipan. Ano yung kwento niya? Nang mabalitaan niyang sira-sira ang pader ng Jerusalem at yung mga kababayan niya ay nasa matinding kahiyan, hindi lang siya nalungkot, hindi siya nag-post ng sentimento sa social media o nagreklamo sa gobyerno. Ang iniisip ko nga dyan, kung ako si Nehemias at nalaman ko yung ganong balita, baka maghanap lang ako ng masisi. Baka sabihin ko, uy, nasaan ba kasi ang mga leader doon? Bakit hindi nila inaayos? Madalas ganyan ang reaksyon natin eh. Pero iba yung naging tugon niya, di ba? Ibang-iba. Dahil ang pasanin ay lumilikha ng banal na pagkabalisa. 4 na buwan. 4 na buwan siyang nagluksa, nag-ayuno at nananalangin. 4 na buwan. Grabe. Pinroseso niya ang bigat na iyon bago siya lumapit sa hari para humingi ng tulong at bumuo ng konkretong plano para bumalik at magtayo ng pader. Pinabago pala ng pasanin yung ordinaryong obserbasyon para maging isang misyon. At may isang napakahalagang distinction na ginawa ang mga eksperto dito. Ang pagkakaiba ng pasanin o burden at pagkabalisa
o anxiety? Oo nga, gusto kong himain natin yan. Kasi baka yung tagapakinig natin ngayon nagsasabi, ang dami ko nang problema. Gusto niyo pa akong bigyan ng pasanin. Baka ma-depress lang ako lalo. Kasi ang anxiety nakaka-paralyze, di ba? Oo. Ano ba ang pinagkaiba nito sa banal na pasanin? Ang pagkabalisa o anxiety ay nakakaubos ng lakas dahil nakaugat ito sa takot na mawalan tayo ng kontrol sa mga bagay na gusto nating panghawakan. Nag-aalala tayo sa mga resulta na wala sa kamay natin. Tama. Ngunit ang pasanin na galing sa misyon ay nagpapalawak ng puso. Sa halip na ubusin ka nito, binibigyan ka nito ng kakalibang lakas dahil hinihila ka nito palabas sa iyong sarili patungo sa isang banal na responsibilidad. Kaya kapag may anxiety ka, gusto mong magtago. Pero kapag may pasanin ka, napipilitan kang humakbang at kumilos. Para sa kapakanan ng iba? Kinakabahan ako ng kaonte sa susunod nating pag-uusapan, lalo na para sa ating sarili at sa mga nakikinig. Bakit naman? Kasi may mga tao na sasabihin, okay, naintindihan ko na yan, pero paano kung hindi ako natural na leader? Hindi ako yung tinatawag nilang type A personality na kayang mag-organisa ng malalaking proyekto at mang-utos ng mga tao. Maraming nag-iisip ng ganyan. 'Di ba? Sasabihin nila, tahimik lang akong tao. Baka para sa mga extroverts at natural-born leaders lang itong mission nito. Minsan ginagawa nating excuse yung personality natin para hindi kumilos eh. At yan ang isa sa pinakamalaking maling akala na kailangang gibayin natin ngayon. Sa theological na paliwanag, sa mga dokumento natin, ang kusaan ay hindi isang uri ng personalidad. Hindi siya tungkol sa pagiging extrovert. Hindi. Ibinatay ito sa Filipos, Kabanata 2, talata 12-13. Sinasabi doon na isakatuparan ninyo ang inyong kaligtasan ng may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo, upang loobin at gawin ninyo ang kanyang ikalulugod. So, ang kusa sa Biblia ay hindi pagiging agresibo o bida-bida. Mismo. Ito ay isang stewardship o ang pamamahala sa kung ano ang inilagay ng Diyos sa puso mo. May mga taong sobrang tahimik at introvert, pero napaka-proaktibo pagdating sa paglilingkod sa likod ng entablado. Oo nga, no? May kilala akong ganyan. At sa kabilang banda, may mga maingay na tao sa harap na palagi nagpapatawa, pero napakapasibo pagdating sa totoong sakripisyo at misyon. Ang pagiging introvert pala ay hindi lisensya para maging walang pakialam. At ang pagiging agresibo ay hindi automatically ibig sabihin ikaw ay ginagabayan ng Diyos. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong. Ano yon? Bilang isang tao na madalas magkaroon ng malalaking ideya, paano natin malalaman kung ang nararamdaman nating kusa ay talagang nanggagaling sa Diyos? Oo nga, paano kung gawa-gawa lang ito ng sarili kong ego? Yung tipong gusto ko lang palang maging sentro ng atensyon, o gusto kong magmukhang tagapagligtas para purihin ako ng iba? Napakadaling dayain ng sariling ego. Kaya para salain ng ating mga motibo, ipinapakilala sa teksto ang tinatawag na Discipline of Holy Initiative o ang disiplina ng banal na kusa. May mga filters ba ito? Oo, may 3 filter ito. Una, inilalapit ito sa panalangin at pag-aayuno. Hindi ka muna uma-action, nakikinig ka muna. Okay, that makes sense. Pangalawa, sinusuri ito kung nakaayon ba sa kasulatan o salita ng Diyos. At pangatlo, at ito ang pinakamahirap para sa marami, inilalapit ito sa komunidad para sa tamang payo at patnubay ng iba. Kasi ang pabigla-biglang aksyon na dala lang ng emosyon o ego ay madalas nakakasira at nakakabangga pa ng ibang tao. Naisip ko lang, ano ang mangyayari kapag inilapit mo sa komunidad o sa mga leader mo yung tinatawag mong vision o pasanin, tapos sinabi nila sa iyo na, maganda yan pero wag muna ngayon. Hindi pa tayo handa. Ouch! Masakit yan pakinggan. 'Di ba? Kung ego lang ang nagtutulak sa akin, siguradong magagalit ako. Baka magtampo ako at sabihing, ayaw nyo palang tulungan di wag. Tapos alis na lang ako. Tumpak. At dyan mo makikita ang malaking pagkakaiba. Kung ego mo ang nasaktan, magre-rebelde ka at maghahanap ka ng ibang grupo na papalakpak sa ideya mo. Pero paano kung tunay na banal na kusa yun? Kung iyan ay tunay na banal na kusa, marunong itong magpasakop.
Marunong itong maghintay ng tamang oras ng Diyos na inilalabas sa pamamagitan ng karunungan ng komunidad. Hindi nagmamadali para sa sariling atensyon. Tama. Ang banal na kusa ay palaging inilalagay si Kristo at ang kapakanan ng komunidad sa sentro. Kaya nga ito tinawag na disiplina. Ngayon, kapag nakapasa na tayo sa mga filter na ito, kapag alam na nating galing sa Diyos ang pasanin at tama na ang panahon, haharapin naman natin ang pinakamalaking pader. Ang takot na gumawa ng unang hakbang. Mismo, ang dami kong nakikitang magagandang misyon at inisyatibo na namamatay sa loob pa lang ng meeting room kasi lahat naghihintay na maging perpekto muna ang sitwasyon. Hinihintay pa yung tamang kondisyon, di ba? Hinihintay na malaki na yung pondo, hinihintay na sumang-ayon ang lahat ng tao, hinihintay na may garantisadong tagumpay. Pero ang paghihintay sa perpektong kondisyon ay ang pinakamagandang palusot ng pagiging duwag. Grabe yung salitang duwag pero totoo. Kasi sa isa sa mga case studies na tinalakay sa mga dokumento natin, tiningnan nila ang kasaysayan ng simbahang nasa Antioch na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 13 at 14. Bakit Antioch? Wala naman doon yung mga kilalang leader tulad sa Jerusalem? Eksakto. Ang Antioch ay hindi ang sentro ng relihiyon, pero sila ang naging pinakasentro ng pandaigdigang misyon ng unang siglo. Paano nangyari yun? Dahil habang sila ay sama-samang nag-ayuno at sumasamba, nagsalita ang Espiritu Santo na ibukod sina Pablo at Bernabe para sa isang gawain. Wala silang detalyadong 10-year strategic plan, wala silang malaking bangko. Pero umaksyon sila. Oo, agad nilang ipinadala ang kanilang dalawang pinakamagaling na tao nang hindi alam ang buong detalye na mangyayari. Ibig sabihin, ang action nila ay nauna kaysa sa perpektong kalinawan. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig sa usapang ito habang nagmamaneho, habang nag-ehersisyo o nagpapahinga sa bahay? Oo, para saan lahat ng ito? Ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay ng isang malaking komperensya o opisyal na titulo para magsimula. Action precedes clarity. Magsimula ka sa maliliit na hakbang pero totoong aksyon. Bigyan mo nga tayo ng practical na halimbawa. Halimbawa, kung napansin mong walang nag-aalaga sa mga kabataan sa lugar ninyo na unti-unting naliligaw, huwag mo nang hintayin yung programa ng komunidad, magsimula ka sa pag-imbita sa kanila sa isang simpleng merienda. Napakasimple, pero malaki ang impact. O kaya naman, kung napansin mong may mga matatandang miyembro na nakakalimutan na, kumuha ka ng papel, ilista mo ang mga pangalan nila, at tawagan mo sila ng 5 minuto isa-isa. Walang opisyal na budget na kailangan doon. At kung may napapabayaan sa opisina ninyo, simulan mo sa isang tapat na pakipag-usap sa isang katrabaho. Tama, ang kusang nagbabago ng mundo ay bihirang magsimula ng magarbo. Nagsisimula ito ng tahimik, pero may katapatan. Dahil ipinapaalala sa atin ng buong pagsusuling ito na ang anumang paningin o vision na hindi nilalapatan ng kahit pinakasimpleng istruktura o aksyon ay mananatiling isang pangarap lamang. Masakit na katotohanan yan. Ang kalilangan ng mundo, ng simbahan at ng lipunan ay hindi mas maraming kritiko na magtuturo kung ano ang mali. Ang pinakamahalagang sangkap ng kusa ay ang pagkakaroon ng isang ordinaryong tao na titindig, lulunukin ng takot at magsasabing ako na ang magsisimula. Hindi ko man alam kung paano ito matatapos, pero alam kong hindi ko na kayang pabayaan na lang itong ganito. Grabe ang lalim ng biyahe natin sa mga materyales na ito. Para nating binaliktad ang pananaw ng marami tungkol sa pagiging abala at pamumuno. Kung ibubuod natin ang lahat, ano ang pinakamahalaga? Ang tunay na malalim na misyon ay hindi isang nakapaskil na malaking proyekto. Nagsisimula ito kapag binuksan mo ang mata mo sa kung ano ang kulang at sa mga taong hindi madalas mapansin. Nagpapatuloy ito sa pagtanggap mo sa bigat o pasanin na nanggagaling mismo sa Diyos. Yung pagkakababagag na hindi ka patutulugin dahil alam mong may panananggutan ka. Nagtatapos ito sa pagbuo ng tapang na humakbang kahit nangangapa at wag nang hintayin ng perpektong sitwasyon o ang palakpak ng iba.
At bago tayo magtapos, para sa iyo na matityagang nakikinig hanggang sa puntong ito, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan na sa tingin ko ay tatago sa puso ng lahat ng pinag-usapan natin. Ano yun? Isipin mo yung problemang palagi mong inireklamo. Yung issue sa komunidad, sa opisina o sa grupo ninyo na madalas mong mapansin at ikinaininis mo dahil pakiramdam mo walang umaayos. Yung laging laman ng reklamo mo. Oo, paano kung ang inis na iyon ay hindi lang simpleng reklamo? Paano kung ang mismong bigat at frustration na nararamdaman mo tuwing nakikita mo yon ay ang espiritu na kumakatok at gumigising sa puso mo? Oh, wow! Baka kaya malinaw na malinaw sa panining mo ang kakulangang iyon ay dahil ikaw ang may dalang solusyon. Baka hindi mo na dapat hinihintay na may ibang gumawa. Baka ikaw ang hinihintay ng Diyos na magsimula. Paano kung ikaw pala yung sagot sa tahimik na taga-sabumong na matagal nang pinababayaan ng lahat dahil abala sila sa paghintay ng bagyo? Panahon na para kumilos. Huwag mo nung hintayin lumala ang lahat, kunin mo ang basahan, kunin mo ang martilyo at umakyat ka na. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating malalim na pagtalakay sa oras na ito. Sana ay baunin mo ang matinding tapang na gumawa ng unang hakbang. Hanggang sa muli nating pagsusuri.